Hello everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video naman na ito ay pag-uusapan naman natin ano-ano naman ang mga benefits ng isang OFW members sa SSS. Bago yan, tatalakayin muna natin ang definition ng OFW sa SSS. As per SSS, an OFW refers to a Filipino who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in remunerated activity in a country of which he or she is not an immigrant, citizen, or permanent resident, or is not awaiting naturalization, recognition, or admission, whether land-based or sea-based, regardless of status. Ngayon naman, ano naman ang coverage ng OFW sa SSS? Land-based OFW are compulsory members of the SSS and considered in the same manner as self-employed persons under such rules and regulations that the Commission shall prescribe. Yan ang ating mga OFW dyan na land-based. No? Wala naman kayong SSS guys. Walang share ang inyong mga boss dyan, yung mga amo. Diba? So pag ganon, of course, huwag niyong pabayaan, mag-contribute pa rin kayo sa SSS. Alright? Next, manning agencies are agents of their principals and are considered as employers of sea-based OFW. Magkaiba si land-based at si sea-based. Si sea-based kasi meron silang employer, no? Ang kanilang manning agency, yun yung employer nila, guys. Ang manning agency nila ang nagre-remit sa SSS. Merong employee share ni sea-based OFW and share din ng kanilang manning agency. At upon the termination, yan, pag natapos ang inyong employment overseas, guys, pwede po kayo mag-change ng inyong employment status from OFW to voluntary basis. Ngayon naman, ano-ano naman ang mga benefits ng isang OFW member sa SSS? Actually, halos wala rin naman pinagkaiba, guys. Dahil ang ating mga OFW dyan, makakapag-avail din po kayo ng sickness benefits. Minimum of 4 days, maximum of 120 days in 1 calendar year. Ang ating mga OFW, makakapag-avail din po kayo ng maternity benefits claim para sa ating mga female OFW dyan. Okay? Makakapag-avail din po kayo ng unemployment benefits. Makakapag-avail din po kayo ng pension booster. Or, depende po sa ating, lalo na sa mga land-based, kung magbabayad kayo guys ng NPF or sa booster. Kasi ang ating mga sea-based naman, once ang kanilang salary range ay pasok na doon sa bracket na kailangan talaga silang bawasan ng pension booster, sure talaga na meron din silang makukuhang pension booster. Okay? EC or Employees Compensation. Pero itong EC guys, para lang to sa sea-based. Dahil ang contributions ng ating mga sea-based, no, sa employee-employer, meron talagang easy na deductions. Unlike sa land-based, wala kasi kayong easy. So, sa sea-based lang po ang merong easy. And then, nakakapag-avail din ang ating mga OFW ng disability pension. Pwedeng partial, pwedeng total disability. Makakapag-avail din tayo ng retirement pagdating natin ng 60 years old and up. Okay? Siyempre, ang gusto nating mangyari dito, monthly pension. Diba? Kaya kailangan natin mag-contribute. Dapat maabot natin ng 120 months na minimum na contribution sa SSS. Makakapag-avail din ng funeral at makakapag-avail din ng death claim. So, walang pinagkaiba. Pagdating naman sa loan privileges, same pa rin guys. Ang ating mga OFW member dyan, makakapag-avail ng salary loan, calamity loan, educational loan, and pension loan once kayo ay nagiging pensioner na ni SSS. Sa amount naman ng contributions para sa ating mga land-based OFW dyan, ito yung schedule guys ng inyong SSS contributions nyo for 2025. So makikita nyo dito ang pinaka-minimum na contributions ay 1,200. So depende kung saan pasok ang inyong salary range. And the maximum amount of your contributions is 3,000 pesos. So, pwede nyo itong i-search guys sa website mismo na SSS or i-google nyo lang SSS contributions for OFW land-based. Lalabas naman po ito. So, mapapansin nyo rin dito ang NPF or ito yung pension booster.
mag-start siya kapag ang iyong salary range ay pumalo na ng 20,250 pesos and up. So, meron ka ng MPF na contributions. Sa ating mga C-based naman na contributions, ang sabi ko nga, employer share and employee share. No? Kung magkano yung share ni employee, ni C-based, yun ay dodoblehin ni manning agency. So ito naman ang deadline of the payment ng contributions ng ating mga OFW. So from January to September, ang deadline ng inyong payment guys is December 31 of the same year. Sa buwan naman ng October to December, ang deadline ng inyong contributions ay January 31 of the following year. At sa mga hindi pa nakakaalam guys, sa ating mga OFW dyan, kung gusto nyong malaman kung meron bang mga SSS office dyan sa inyong lugar, meron po. So currently merong 28 branches ang SSS foreign, no? Sa ibang bansa. So i-check nyo to. Ayan, sa Middle East and Europe, merong 15. And then sa Asia, Americas, and Pacific naman, merong 13 offices. So, i-double check nyo na lang guys. Hindi ko alam kung saan kayo, saan mo kayong lugar dito. At kung meron man na malapit na SSS dyan sa lugar nyo, kung meron kayong mga concern na gusto nyo mag-walk-in, go ahead. So, ito yung kanilang mga lugar kung saan merong office. So, pwede nyo itong screenshot para meron kayong reference. Alright po, so sa ating mga SSS members na OFW, kung nasaan man kayo ngayon, mag-ingat po kayo guys. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.